Napanood natin yung interview ng media kay Sara Diskaya, no? Mga kabunyog. Napanood natin yung interview sa kanya kung saan napaiyak. Napaiyak itong si Sara Diskaya. Hmm? Ah, yan oh, yan yung picture na yan. In-screenshot natin doon sa video. In-interview siya ng ABS-CBN. Kasi alam naman natin ang nangyari kahapon, voluntaryo nag-surrender na si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation. Present niya na ang sarili niya doon sa NBI kahit wala pa siyang warrant, kahit wala pang warrant of arrest. Pero bakit kasi sinurrender niya na ang sarili niya sa National Bureau of Investigation? Alam niya kasing aarestuhin na siya. Eh ikaw ba naman, presidente na ng Pilipinas ang magsabi, ihanda na ninyo, maghanda na kayo PNP, maghanda na kayo law enforcement agencies, maghanda na kayo sa pag-aresto kay Diskaya. Talagang si Diskaya yung at hindi si Curly Diskaya. Si Sara Diskaya mismo ang pinangalanan. Bakit? Kasi ang ginawa nitong mga Diskaya, sa dami ng corporations na tinayo nila, mga construction companies, yung St. Timothy pinangalan dito kay Sara. Ay ang unang sinampa na kaso sa mga Diskaya ay yung ghost project doon sa Davao Occidental, doon sa bayan ng Jose Abad Santos. Ay ang construction company doon ay yung St. Timothy. Nakapangalan yan kay Sara Diskaya. Saka kaya siya ang makakasuhan doon. Hindi si Corly. Ito si Sara. Ngayon, kinasuhan na nung isang araw. Kinasuhan na si Sara Diskaya at saka yung mga officials ng DPWH. So lalabas na ang warrants of arrest. So alam na ni Diskaya ang aarestuhin na rin siya. Ayaw niya yatang mapahiya. Ayaw niyang makita sa media, sa publiko. Ayaw niyang makita ng mga kaibigan niya na pinupusasan siya, nire-raid yung bahay niya para arestuhin siya. Ayaw niya. So yung mga DPWH nga nag-surrender na voluntarily. Pero si Diskaya nag-surrender na rin, pero doon siya nag-surrender sa NBI. Mukhang advice ng kanyang lawyer. Sabi niya, advice ng lawyer niya. Ang lawyer yata nito si Attorney Samaniego eh. So ngayon, mga kabunyog, voluntarily pumunta na siya ng National Bureau of Investigation. Tapos mga kabunyog, pagdating niya doon, syempre, in-entertain naman siya ng NBI. Kasi mabuti na nga, hindi na nga sila pahihirapan eh. Pero habang nandun siya sa NBI, syempre maraming media doon. In-interview itong si Diskaya. Naiyak. Sabi ni Diskaya, sabi niya, naaawa ako sa aking mga anak. Sabi niya, kasi yung asawa ko nakakulong sa Senado, tapos ako dito makukulong na rin. Hindi ko alam anong mangyayari sa akin. Naaawa daw siya dun sa mga anak niya kasi mga ADHD. Sabi niya, mga ADHD daw. Hindi niya daw alam bakit siya nangyari sa kanila yan. So, kabaliktaran doon sa interview ni Corina Sanchez sa kanila. Doon sa mag-asawa. Nung ini-interview sila ni Corina Sanchez sa ni Julius Babaw sa magkahiwalay na instances. Mayabang pa noon yung mag-asawang Diskaya. Pinoflaunt nila, binabandilan nila yung kanilang ilang luxury cars yun. Yung controversial na Rolls Royce na ang payong ay Ang problema ni Diskaya, kasi ang kaso nito, mga kabunyog, mga kababayan, ang kaso nito, mabigat tong kaso na to. Non-bailable to eh. Non-bailable na naman to. Ghost project kasi to. 96 million o 98 million ang ghost project na ito. Kaya ang hirap ang hirap naman, ang hirap dipinsahan kasi ghost project. Ano ba ang proof? Ano ba ang mga ebidensya sa ghost project? Ang ebidensya lang naman sa ghost project, nabayaran ba kayo ng DPWH o ng gobyerno? Yes. Full payment ba? Yes. Kailan kayo binayaran?
Taong 2023, fully paid na sila. Ang sunod na tanong, kung fully paid na kayo, natanggap nyo ba? Yes, natanggap nila Diskaya. O, pangatlo, bakit binayaran kayo ng fully paid? Bakit completed na yung project nung pinuntahan ng DPWH at saka ng ICI, wala namang project. So, di ghost project. Di ba? Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung, kasi itong mga Diskaya, sangkot sila sa maraming anomalya. Oh, pero doon muna sila unang nasangko, doon ang kasong unang naisampa sa kanila yung sa Davao Occidental. Oh, ang problema dito, itong si Diskaya, si Sara ang kukulong diyan kasi ang nakakuha ng kontrata doon yung Saint Timothy ay sa kanya nakapangalan yun. Sa kanya nakapangalan. So naiiyak si Sara Diskaya, sabi niya, "Di ko alam bakit nangyari ito sa amin." Ang gustong palabasin kasi ng mga Diskaya, biktima lang sila. Kumbaga para sa kanila, ang linya ng mga Diskaya, nagninegosyo lang naman kami. Ano ba namang masama sa ginawa namin? Kung kami ba ay swinerte sa negosyo, kung kami ba ay nakakuha ng napakaraming kontrata, kasalanan ba namin yan? Kung kami ay naging bilyonaryo, kasalanan ba namin yan? O matino naman kaming nagnegosyo, sumunod naman kami sa batas. O mga ganun yung ano eh. Ganun yung linya nito ng mag-asawang Diskaya eh. Ngayon, ang problema ng Diskaya, umasa sila ng todo dito kay Marcoleta eh. 'Di ba? Kailan ba unang lumabas ang mag-asawang Diskaya? Noong Senate Blue Ribbon Committee chairman pa si Marcoleta. Nung si Marcoleta pa ang Senate Blue Ribbon Committee chairman at ang president pa ng Senado ay si Chis Escudero, ang mga liderato ng Senado ay sila Joel Villanueva, Jingo Estrada. Nung panahon na yan, unang hearing, hindi ko malilimutan yung pizza na yan. September 8, kasi yan din yung araw, umaga, nag-hearing sa Senado, Blue Ribbon. Pinipresent ni Marcoleta yung mag-asawang Diskaya. Binabasa ngayon yung affidavit. Tapos tuwang-tuwa si Marcoleta kasi sikat na sikat siya noon. Kumbaga, imagine niyo may i-present siyang mga testigo na pinagmalaki niya yan. Ngayon, ang problema, pagkatapos ng hearing ng Blue Ribbon, pagkahapon, nagpalit ng liderato ng Senado. Nagpalit ng hearing. Nung hapon, nagpalit ng liderato. Napalitan na si Marcoleta. Pagkatapos nun, wala na yung Diskaya. Hindi na sila malakas sa Senado. Tapos napalitan na ang Blue Ribbon, si Lacson. Ngayon, nagpahabol pa si Marcoleta ng diskarte. Pahabol pa si Marcoleta ng diskarte. Nung mismong araw na yun, September 8, pinirmahan niya yung kanyang endorsement dito sa mag-asawang Diskaya, ipapadala niya sa DOJ para gawing state witness. Yun yung kanyang last act. Yan yung last act ni Marcoleta. Ngayon, ang ginawa niya, kasi napasubo na yata siya dito sa mag-asawang Diskaya, nakakommit na siya na gagawing state witness, ginawa niya kaagad yung endorsement para maging state witness yung mag-asawa. Pitsa ng endorsement niya, September 8. Yung mismong araw na yon, pinapapirmahan niya ngayon kay Soto. Kay Senate President Soto, kasi president na si Soto. Hindi pinirmahan ni Soto. Doon na ngayon nag-iinit na ang ulo ni Marcoleta kay Lacson at kay Soto. Bakit ayaw nyo na gawing siyang state witness? Magko-cooperate na nga. O yun. Magko-cooperate na. O, bakit ayaw nyong gawin? O ngayon, ang sabi naman nila Senate President Soto, sa kanila Ping Lacson, tapos nandun na si Boying Rimulya, ang sabi ni Boying Rimulya, kailangan kasi dyan may restitution. Yun na yung naging mainit na issue. Kailangan pa bang ibalik yung yaman bago pa tanggapin sa state witness? Si Marcoleta, ang ini-insist niya, hindi kailangan, wala naman sa batas yan. Pero siyempre, sila Lacson, sila Soto, sila Boying, hindi. Kung gusto mong ipakita, kung gusto nyong ipakita na talagang, siya, in good faith,
malinis yung kanyang loob. Gusto niya ng magbago. Gusto niya ng gagawin siyang state witness kasi nagsisisi na siya. Ibalik niya yung mga ninakaw niyang yaman. Ang problema, ang binalik niya lang yung kanyang mga kutse, yung mga luxury cars. Yun lang yung sinayaan niyang makuha sa kanya. Ngayon, yung kanyang mga ninakaw na yaman, ayaw niya. O, sabi ni Marcoleta, wag. Hindi kailangan niyan ibalik para maging state witness. O di hanggang ngayon, hindi siya state witness. Hindi sila state witness. Tapos, nagyayabang pa. Sila Diskaya. Sabi nila, we will no longer cooperate with the DOJ. Wala na, nagmatigas na. Akala naman nila Diskaya, kung sabi nilang we will no longer cooperate, mamumroblema ang DOJ. Tapos, nung nag-hearing nung budget ng DOJ, kinumpronta na naman ni Marcoleta ang DOJ. Sabi niya sa DOJ, prove na ba ang witness protection program ng mag-asawang Diskaya? Sabi ng DOJ, hindi naman po namin pinaprocess kasi akala namin hindi naman sila na interesado sabi ng DOJ, akala namin hindi naman sila na interesado maging state witness, di ba? Kasi sabi nila, they will no longer cooperate with the government or with the DOJ. Ngayon, na yon, medyo na-realize ng mag-asawang Diskaya, pala kami, hindi naman pala pinaprocess ang pagiging witness namin, state witness namin. Samantalang si dating DPWH Yusek Bernardo, pinaprocess. Admitted na provisionally sa witness protection program. Sila Alcantara, na rin, pinaprocess na rin. Pero ano kasi ang pagkakaiba ni Alcantara? Si Alcantara nagsauli ng 110 million. Pagkatapos may isusunod pang 200 million. Si Bernardo magsasauli din daw ng mga almost 1 billion. Ngayon sa kanila pinag-uusapan ang pagsauli ng pera. Si Diskaya wala. Yun kasi ang turo sa kanila, sa kanilang mag-asawa ni Marcoleta. Parang ang turo sa kanila ni Marcoleta, wag kayo. Wala naman yan sa batas di ba? Yan yung laging ini-insist ni Marcoleta Huwag kayong magsauli. Walang restitution sa batas. Maniwala kayo sa akin. So ngayon, ano nang nangyari? Ayan ang nangyayari sa kanila. Wala na silang pag-asang malagay sa sa witness protection program. Kasi umasa sila na ang advice ni Marcoleta, yun ang susundin nila. Akala nila magaling na abogado si Marcoleta ang advice sa kanila ng Marcoleta, wag kayong magsauli. Wala naman sa batas yan yan ang nangyari. Sa madaling sabi, ngayon, nung una, parang naiisip nila, hindi naman kami makukulong. Ay ngayon, naiiyak na si Diskaya kasi na siya kukulong na talaga siya. Si PBBM na mismo ang nagsabi. Si PBBM na mismo. Ngayon, na-realize na kaya ng mag-asawang Diskaya na mali na umasa sila kay Marcoleta. Sinunod kasi nila yung mga ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, huwag kayong magsauli. Huwag kayong magsauli. Kung bahala diyan kila Rimulya. O kaya laging pinag-iinitan ni Marcoleta sila Rimulya Bend the law, di ba? Pinapa-public apology. Yung prosecutor general si Padulyon, pati yung acting secretary na si Frederick Vida, lahat yun pinag-iinitan ni Marcoleta. Ang gustong ipakita ni Marcoleta dito sa mag-asawang Diskaya, tingnan mo papagalitan ko yung mga yan. Pinagalitan niya nga, pero anong nangyayari? Anong nangyayari? Okay, nag-grandstanding si Marcoleta, pinapagalitan niya yung DOJ, pinapagalitan niya yung prosecutor general, pinapa-public apology niya si Rimulya. Si Rimulya naman, tahimik lang. Ang sabi lang ni Rimulya, sige, hiyain mo ako. Pero walang mangyayari diyan sa gusto mo. Di ba? Kaya ngayon, hanggang ngayon, sige pa rin ang insist si Marcoleta ng hindi kailangan ang restitution, samantalang yung mga iba tulad ni dating DPWH Undersecretary Bernardo, si dating DPWH District Engineer Alcantara, si dating Assistant District Engineer ng DPWH Bryce Hernandez, ayun, provisionally, mga admitted na sa Witness Protection Program.
O itong mag-asawang Diskaya, wala. O, tapos nung hearing nung isang araw, ng budget ng DOJ, nandun itong, hindi budget ng DOJ yun. Basta may hearing nung isang araw, yung Blue Ribbon pala, Blue Ribbon, November 14. Tinanong ngayon ng mag-asawang Diskaya, doon sa representative ng DOJ, ano na daw bang status ng kanilang witness protection program? Wala. Sabi ng DOJ, wala po, hindi namin pinaprocess kasi sabi nyo hindi na kayo interesado eh. yan na mga kabunyog, mga kababayan. Kung gusto kasi nilang ayan, nagpapaawa diyan si Diskaya na kawawa naman daw yung kanyang mga anak. Ang mukha kasing ang gustong mangyari ng mga Diskaya, ilalagay sila sa state witness. Pangalawa, pero wala silang isa sa uling yaman. Oh, imagine niyo naman 'yan. Ang dami nilang transaksyon, marami doon mga ghost projects. Tapos ang lilinaw ng mga ebidensya laban sa kanila sa mga Diskaya. Panahon pa ni Duterte, namamayagpag na sila. Hanggang panahon ni PBBM, namamayagpag sila. Tapos wala man lang silang gustong isauli, maliban dun sa mga sasakyan. Ha? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Paano maniniwala ang taong bayan? Ito kasing mga tulad nito ni Diskaya, katulad din ito ni Saldico eh. Katulad din ito ni Saldico. Alam nyo mga kabunyog, itong si Diskaya talaga, kung ito'y magsasabi lang ng nalalaman niya, ay grabe yan. Grabing nalalaman yan. Grabe yan. Katulad din ni Saldico. Ang daming nalalaman. Kung magko-cooperate sila, mahahabol natin yung mga totoong nagpapasasa sa kabanang bayan. Kung magko-cooperate sila Diskaya at saka si Saldico, grabe. Mapapanagot natin ang mga tao talagang hanggang ngayon nakakaligtas pa yung mga mastermind eh. Hindi naman si Diskaya ang mastermind. Hindi naman si Saldico. Yung nakakataas sa kanila, ang problema ayaw nilang banggitin. Halimbawa, si Saldico, ayaw niyang umuwi sa Pilipinas. Ayaw niyang sumumpa under oath. Ayaw niyang ibalik ang ninakaw niyang yaman. O ganyan din tong si Diskaya. Ayaw niyang ibalik yung ninakaw na yaman kasi yun ang turo ni Marcoleta. Ay, ang saya nyo naman. Hindi na kayo makakasuhan. Ilalagay kayo sa witness protection program. Tapos wala kayong isa sa uli na ninakaw ninyong pera. Di ba? Marami ang alam. Si Saldico maraming alam. Si Diskaya maraming alam. Pero anong problema sa dalawang to? Ang problema sa mga Diskaya at mga itong Saldico, gusto nilang ilaglag yung mga gusto lang nilang ilaglag. Pero yung yung kanilang role nila diyan, gustong palabasin ni Diskaya, biktima siya. Gustong palabasin ni Saldico, biktima siya. Gustong palabasin ni Diskaya yung kanyang mga bilyon-bilyon, kinuha niya yun sa maayos na paraan. Ganon din si Saldico. Wala siya ni pisong kinuha. Imagine niyo yan. Paano sa inyo maniniwala? Gusto ninyong maging mga state witness kayo? Pero ayaw ninyo na banggitin na kayo ay kasabwat dyan? Di ba ang depensa ni Diskaya, biktima sila? Sino naman maniniwala na biktima kayo? Ganon din si Saldico, biktima rin lang daw siya, ginamit lang siya. Pagkatapos yung bilyon-bilyon na yaman nila, ayaw nilang isauli. Oh. Di ba? Anong nangyari? Anong gusto nyo? Tapos maiiyak kayo. Hihingi ng awa si Diskaya. Hihingi ng awa si Saldico. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ang sambayan ng Pilipino, ang gusto lahat managot. Marami kayong alam, Diskaya. Saldico, marami kayong alam. Ang una nyo munang gawin, ipakita nyo sa sambayan ng Pilipinong nagsisisi kayo. Ang una nyong dapat gawin, tanggapin yung kasabwat kayo. Wala man namang maniniwalang hindi kayo kasabwat yan. Pinapalabas nyo, biktima kayo. Sino naman maniniwala? Dahil biktima sila, yung yaman nila, na kung ilang bilyon na yan, kinuha nila yan, nakuha nila yan sa maayos na paraan. Di ba? Yan yung nila. So, wala silang isasauli. Wala silang isasauli. Yun ang gusto nila. Pero gusto nila ilagay sila sa proteksyon ng gobyerno. Ay, pwede ba yun? Di sundin nyo si Marcoleta. Di ba?
Humihingi kayo ng awa. Gusto nyong kaawaan kayo. Naawa ba kayo sa sambayan ng Pilipino na binabaha? Tingnan nyo ang Bulacan. Tingnan nyo ang Bulacan. Hanggang ngayon lubog pa sa baha. Ang dami ng pondong nilaan doon. Sana kung natupad yung pagpapagawa ng mga proyekto na yon ng maayos, baka na-mitigate man lang, nabawasan ang baha ng Bulacan. Tsaka una, wala sa aming problema kung yung perang mga kinuha nyo sa mga ano yan, sa mga private yan. Hindi. Pera yan ng taong bayan. Yan ang problema. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito yung problema dito sa mag-asawang Diskaya. Kaya siguro na nai-realize nila mukhang mali. Sumusunod kasi tayo sa advice ni Marcoleta eh. Kaya lang, yung advice kasi ni Marcoleta, maganda yun eh, para sa kanila. Bakit? Malalagay ka sa witness protection program, o proteksyonan ka ng gobyerno, idadrop ang kaso laban sa'yo, ituturo ninyo yung mga sa tingin nyo dapat mapanagot, pagkatapos ang yaman ninyo, sige, dyan na yan sa inyo. Yun ang gusto. Imaginein mo naman yung formula na yan ni Marcoleta. O di ba ang ganda sa kanila niyan? Kaya lang, wala naman sa posisyon na si Marcoleta na mag-negotiate ng ganyang terms. Bakit? Wala na, hindi na silang liderato ng Senado. Kung hindi nagpalit ng liderato ng Senado, kung ang liderato ay sina Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Marcoleta, pwede. Pwede talaga. Pwede talagang nabigyan ng witness protection program itong sila Diskaya. Ang problema, nagpalit eh. Ang talagang God works in mysterious ways. Di ba? Kaya ang Diyos talaga ay gumagawa ng paraan, no? Imagine niyo kung hindi nagpalit ng leadership ng Senado. Imagine niyo kung ang Blue Ribbon Committee chairman ay si Marcoleta pa rin. Wala, malakas itong sila Malakas itong sila Diskaya doon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.